In the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa Kanya. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, the light in
His goodness and His Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, ng kataas-taasan. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, ng kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, ng kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Isa na namang umaga ang Kanyang ibinigay sa atin upang tayo mag-aral ng Kanyang mga banal na salita. It's a wonderful day, it's a beautiful day, another day to be with the Lord sa pamamagitan ng Kanyang mga banal na salita. Yes, Lord. Good morning mga kapatid sa Panginoon. Nais kong munang basahin sa atin ang Hebrews 13:6, memory verse of the week. So we can confidently say, "The Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me?" Tagalog version. Sa Tagalog mga kapatid, Hebreo 13:6. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Amen. Purihin ang Panginoon sa Kanyang mga banal na salita na ating binasa. At tayo po ay manalangin. Yes,
Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal, Diyos na bumuo ng kalangitan at kalupaan, including us, Lord, ay nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa mga pagpapalang tinatanggap namin. Purihin ang iyong banal na pangalan. Kaya sa umagang ito, Lord, muli, ang iyong tulong, ang aming kailangan, ang banal na Espiritu, na aming partner sa aming pakikipag-isa sa iyo, Lord, ay tutulungan kami upang lahat ng mga aming sasabihin ay may kapangyarihan na makapagbigay ng kalwalhatian sa iyong pangalan at makapagbigay ng kalwalhatian sa mga tao na makaririnig nito. Muli, Lord, pagpalain mo po ang umagang ito, all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa isa na namang araw upang tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. At pinag-aaralan natin ika nga ay yung sanctification. So tinatalakay natin ngayon yung Romans 14 verse 17. At ngayon naman tatalakayin natin yung tungkol sa peace, kapayapaan. Romans 14 verse 17. Yes, Romans 14:17 to 18 na natin basahin. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at ginagalang ng mga tao. Amen. Ang title natin, Sanctification, is Living in Peace in the Kingdom of God. So, tingnan natin, tunghayan natin yung word meaning ng peace. At ito sa Hebrew, ay ang salitang peace ay lumabas ng 237 times sa Old Testament. At unang-una makikita natin yan doon sa Genesis 15 verse 15. So dito makikita natin mga kapatid na sa Biblia ay nagsasaad na may relationship ang righteousness at ang kapayapaan. At ang bunga ng katwiran, ang bunga ng righteousness ay magkakaroon ka nga ng kapayapaan. Kaya basahin natin yung Psalm 85 verse 10. Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwira ay magsasamang ganap. Amen. So love and faithfulness will meet, righteousness and peace will embrace. James. Sa James o Santiago 3:18, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Sa English, and goodness is the harvest that is produced from the seeds that peacemakers plant in peace. Kaya there is a connection mga kapatid, between righteousness and peace. Kapag ang isang tao, siya ay nababalot ng katwiran ng ating Panginoon at siya ay na kay Kristo, iginagawad ng Diyos ang kapayapaan sa Kanya, lalo na sa mga taong mga pinagaharian ng kaharian ng Diyos. At ito ang binanggit ni Isaiah doon sa Isaiah 26 verse 3, na kung saan ay nasasaad, "You Lord gives perfect peace to those who put their trust in you." Kaya mahalaga mga kapatid, sa itong kapayapaan nito ay isang victory sa buhay natin sapagkat ang buhay na nababalot sa kasalanan ay walang kapayapaan. Merong kagulumihanan. Kaya kapag tayo po ay naririto na sa kaharian ng ating Panginoon, naku, great blessing talaga. Meron na po tayong kapayapaan. It is a victory para po sa ating lahat. Kayong Ephesians 2:14 to 17. Efeso 2:14-17 hanggang 17, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito, upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya, at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayon sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan.
Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. We have to remember na sino mang tao po, kapatid, na wala ang relasyon sa ating Panginoon at nabubuhay sa kasalanan, ay hindi magkakaroon ng kapayapaan sapagkat ang kanyang buhay ay nandoon sa hardened state. Ika nga, ito yung matigas na bahagi ng buhay na kung saan ayaw mo makipagrelasyon sa Diyos, ayaw mo maniwala sa Diyos. Kaya hindi lang na namamalayan, alam po ninyo, wala ka namang kapayapaan eh. Yung yung malinis ang puso mo, at tapos ay nararamdaman mo talaga na pagamat mayroong mga negative situation, pero nandun pa rin kapayapaan. Ang kasalanan po, kapatid, alam nyo, humaharang yan sa ating kapayapaan eh. Kaya mahalaga po na alamin natin, no, pag-aralan natin yung tungkol sa righteousness at saka yung sa peace. Kaya nga binanggit tong ating salita dito sa Romans 14 verse 17. Tatlo nga yan, di ba? Righteousness, peace, and joy. Magkakasama po yung tatlong yan na mararanasan ng isang taong nasa loob ng kaharian ng ating Panginoon. At tayo ngayon na na-justified na sa ating mga kasalanan, meron na po tayong mabuting relasyon sa Diyos, meron tayong magandang pananampalataya, isang malalim na pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo na siya naman na-establish dahil sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. Now, we are now having and enjoying peace with each other and with God. Kaya mahalaga na ngayon, mga kapatid, tandaan natin, ang kapayapaang ito na ating nararanasan na ngayon ay ingatan natin. Huwag natin sayangin na isang magandang relasyon na iginawad sa atin ng ating Panginoon. Ang kapayapaan ay isang bagay na hinahangad ng lahat ng tao. Saan mang bansa, anumang gobyerno, alam nyo, every state, every nation, naghahangad ng kapayapaan. Yung Romans 5 verse 1, Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos Yes. sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung 1 Corinthians 11:25. Sa unang Korinto 11:25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gagawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Yes, Yan. okay. Sa Mateo 26:27 to hanggang 29, Ganun din ang sinasabi. Kaya kalawa, mga kapatid, yung mahalaga po talaga itong kapayapaan. Kaya mabuting ito po ay maunawaan natin. At yung Greek at Hebrew words ay alamin natin para maunawaan natin. Ngayon, sa Greek word, yung peace, ibig sabihin, eirene. E-I-R-E-N-E. From the verb eiro. E-I-R-O. Na ibig sabihin, to join or bind together that which has been broken, divided, or separated. Ibig sabihin, pagdugtungin, pagbigkisin ang nasira na hati o pinaghihiwalay. Sapagkat kapag ang isang tao ay walang kapayapaan sa Diyos, well, ibig sabihin, they are spiritually separated from God. Walang harmony, walang inner peace of well-being. Kaya mahalaga na tayo ay lumuhod sa Diyos, magpakumbaba, at tanggapin natin ang ating Panginoon upang ma-enjoy natin itong kanyang bigay na kapayapaan sa atin. Kaya nga dito sa Roma 5:10-11, no, inilalarawan ng Biblia ang kalagayan ng lahat ng sangkatauhan bago magbalik loob bilang mga kaaway ng Diyos. Amen. Basahin natin, mga kapatid, Roma 5:10 hanggang 11. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Oo, dati hiwalay tayo sa presensya ng Diyos.
Pero ngayon, tayo mga nilalang na nasa loob ng kaharian ng ating Panginoon, we are now joined together with our Lord Jesus Christ. At alam niyo po, ang magandang nagaganap, meron tayong kapayapaan. Matatagpuan natin yan sa Ephesians 2 verses 14 to 18. Meron ng sense of harmony, pagkakaisa, well-being at kapayapaang naghahatid sa atin ng freedom. Malaya na tayo ngayon. Dahil kasi ang kasalanan, nagbabind sa atin siya sa isang magulo at hindi mo maunawa ang uri ng buhay. So ikatlo, tingnan natin yung Hebrew word na peace. Another word pa rin. Kanina yung Greek word ng peace ay erin. No? Ngayon Sa naman, Hebrew naman, the word peace ay sinasabi dito, shalom. shalom. Yan, Amen. naririnig A Hebrew natin, word ano? meaning peace, harmony, wholeness, completeness, pati prosperity, welfare, tranquility. At pwede rin gamitin itong word na ito to express blessing upon of whom it is spoken. Oo. Ginagamit ito sa pagbati o kaya pagparting, ganoon ba? Peace be with you, yung ganoon. Palagi natin binabanggit yun. Yun ang Nakikita ibig natin sabihin yun no? Sa nun. mga pelikula, no? Oo. Shalom. Shalom. Oo. Bless you. Kung nga naman, no, nakikita naman natin, binabanggit naman natin, peace be with you. Oo. God bless. Diba? Kapag parting, pag nakita mo, ganun din. Ginagamit yan sa pagbati at saka kapag aalis na parting, ginagamit yung word na peace be with you. Mahalaga yun. Maganda yun. No? Pero At, napaka-bigat pala nitong salitang shalom, no? It is more than a state of inner tranquility sapagkat ito'y a state of wholeness at and completeness. completeness. Oo. Kakaiba yun. Kompleto, ganap. Ibig sabihin, ganap. Kaya lang itong peace, it's not something we can create on Oo our nga eh. own. Oo nga eh. It's the fruit of the Holy Spirit. At ang Diyos ang source ng ating kapayapaan. Kaya yung isa sa mga pangalan niya, Yahweh Shalom, dito sa Judges 6:24, which mean the Lord is peace. Purihin na Panginoon. Yung Hebrew word din, it can also be translated as ano pa ito? Yung word na, ito pala, shalom. Shalom. This is how you should pronounce it according to strong concordance. So napakaganda, maging ganap ka. Oo nga naman, no? Kasi kapag may kapayapaan ka, ganap ka, buo ka. Kasi kapag marami ka suliranin, nahatid ng kasalanan, kasi yung kasalanan ay naghahatid yan ng maraming mga kakaibang mga resulta, divided ka no? Di mo alam kung anong gagawin mo. Minsan, you have to make a decision dahil may nakaharang nga na kasalanan, hindi ka ganap. Ngunit kapag ikaw ay may kapayapaan, complete. Yun ang ibig sabihin nun, complete ka, buo ka sa iyong pagkatao. Yun Pero ang ibig nabanggit mo nga sabihin nun. kanina, konektado yung righteousness sa peace. Kaya kung wala kang katwiran mula sa Diyos, you cannot impart the peace na galing sa Diyos. Kaya nga pinag-aaralan Sinabi mo natin lang, yung oo. right. Inuna natin pag-aaral yung righteousness. Tapos ang magiging resulta nun, yung peace at magkakaroon ka ng joy. Kasunod dito, tatalakayin naman natin yung tungkol sa joy. Oo. Yung salitang shalom, no? It comes from the root word shalam. Shalom, which means making amends or making whole or complete. Shalom is often used in terms of making restitution. Ay makikita natin sa Exodus 24:4 yan. For example, if a man stole an ox or a sheep from his neighbor, he was to restore or shalom what he had taken under the law. Oo, So, to make peace. Ang ibig sabihin nun, oo. make peace. Oo. Kaya kahalimbawa nga, ang isang tao ay nagnakaw ng isang tupa o isang baka mula sa kanyang kapwa, dapat niyang ibalik o shalom ang kanyang kinuha sa ilalim ng batas. Yeah, to make peace. Oo, okay. Ganoon, purihin ang Panginoon. You see, sometimes it is also, sabi ko nga, translated as a form of greeting. Alam niyo, gusto ng Diyos kasi, God desires na tayong mga nandirito sa kaharian ng ating Panginoon, pinamumunuan tayo ng kaharian ng ating Panginoon, mamuhay tayo na may kapayapaan in every way. Bawat bahagi ng ating buhay. After all, God is peace. Alam niya kasi ang uri ng buhay na wala sa presensya ng ating Panginoon. Punong-puno ng kagulumihanan. Maraming mga sitwasyon na
naguguluhan ng mga tao, hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Wala talagang kapayapaan. Kaya itong kapayapaan, isang bagay ito na lahat talaga gusto magkameron. Maski bata, gusto nito, matanda, teenager, ano man ang edad mo, lalo ang mga bansa, naku po, lalo ngayon sa mundo natin, napakarami ng hindi nagkakaunawaan. Mga magkakapitbahay, sa pamilya, sa gobyerno, sa opisina, you go anywhere, makikita mo meron silang pagkakaguluhan. Kaya kailangan ng kapayapaan. The world needs peace. Kaya 3 John 2. 3 John 2, Beloved, I pray pray. that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. So ano ibig sabihin nito? Yung prosperity ng ating soul, alam niyo kung ano yon? Kapayapaan. Kapayapaan, kapatid. Perfectong kapayapaan. Oo, that surpasses all understanding. Hindi mo nga maunawaan itong klase ng kapayapaan ito dahil kasi ito ay mula sa ating Panginoon. At nagkakaroon tayo ng isang ganap na kapayapaan sapagkat nandun din yung ating ganap na pagtitiwala. Yes, oo. Confidence natin sa ating Panginoon, Panginoon. oo. Kaya nga kapag ka nagpipray tayo, Lord, don't just pray ha, lagyan mo ng kapayapaan, maging calm, maging matahimik ang ating puso sapagkat habang tayo ay nagdarasal, we are confident na pinakikinggan tayo ng ating Panginoon. So, di ba, napakaganda yan. Kaya ang nung mangyayari, tayo mga believers, nandito na sa kaharian ng ating Panginoon. So, we live a righteous life and the fruit is, meron tayong kapayapaan. So, anong mangyayari? Anong kasunod? Meron tayong joy. Yes. Masaya ka ngayon sa iyong buhay. Oo. Di ba, mga kapatid? Kaya yung sulat ni San Pablo kay Timoteo, Oo. sa 2 Timothy 1 up to 11, si San Pablo, alam niyo, nung nakakulong. Kapag nakakulong ka, anong feeling mo? Di mo malungkot ka, ba't ako nakakulong? Napakaliit ang aking nalagyan. At alam niyo po noong araw, ang kulungan noong araw, madilim. Diba? At hindi maganda ang kalalagayan mo. Naka-chain pa yata yung mga paa niya. Oo nga, pero Hindi siya alam niyo, makakilos, meron oo. siyang kapayapaan. Bakit may kapayapaan siya habang nakakulong? Kasi ang focus niya, ito ngayon ang point ang focus niya kasi ay na kay Lord. Oo. Alam niya na kapag ang kanyang kaisipan ay tumuon lamang siya sa will ng Diyos, alam niyo yung kanyang kagulumihanan, yung kanyang hindi magandang damdamin, mapapalitan ng kapayapaan. Yung kanyang katayuan ay parang hindi siya nakakulong. Ando lang ako sa kinalalagyan ko. Kasi kaya mahalaga yung frame of mind natin, mga kapatid. Kasi nakatuon ngayon siya sa will ng ating Panginoon, nakatuon siya doon sa gawain ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya ano nangyari? May kapayapaan siya. Ano ang kanyang sinasabi? Ay, alam ng Diyos itong mga nangyayaring ito sa akin. Romans 8:28. Kaya nasabi niya, in all things, di ba? Kumikilos ang ating Panginoon. Tapos, Sa Pilipos 4:7, maganda sinabi niya dito. ay, oo, Oo. may sinabi rin siya doon. Ay, banggitin ko, no? Ang Sige. ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin ng Oo. Panginoon. Kaya kapatid, ikaw, ano ang daladala mo ngayon? Ikaw ba ay may ganap na kapayapaan? Ikaw na nanonood. Naku, hindi ka nagkamali nung binuksan mo yung iyong cellphone upang manood ng GMJ o ang iyong laptop, kapatid. Ito ay bigay sa iyo ng ating Panginoon. Baka meron kang dinadaanan na hindi mabigat, wala kang kapayapaan. O baka ikaw ay may sakit, nakaratay ka dyan at tapos namumroblema ka. Paano kaya mangyayari sa akin? Naku, unang-una, ay iniisip mo yung bayarin mo dyan. Paano kaya ako gagaling? Ako, kapatid, ay magkaroon ka ng kapayapaan. Lumapit sa Panginoon, magdasal, and confidently, magtiwala tayo sa Kanya sapagkat alam natin na ang Diyos ay buhay at ang Kanyang mata ay nakatingin sa atin. Yung pagkakulong ni San Pablo, yan din yung mga suliranin natin na hinaharap. Na siyang, parang kala mo nakakulong ka na sa anong klaseng buhay ito. Pero alam nyo, gayahin natin si San Pablo.
bagamat siya ay nakakulong, masaya pa rin siya, may kapayapaan siya. Kasi alam niya, meron siyang Diyos na pinaglilingkuran na siya nagmamayari ng lahat ng bagay, di ba? At siya ang kontrolado niya ang lahat ng bagay. At alam ng Diyos ang nagaganap sa buhay ng bawat isang tao. Di may kapayapaan tayo at alam naman natin na tayo nagtitiwala sa Diyos, namumuhay tayo ng may katwiran. What else do we have para mag-worry pa tayo? Kapatid, napakaganda ng biyayang yan ng Diyos para po sa ating lahat. Kaya yung daan patungo sa kapayapaan, yan po ay nagkakameron tayo if we lay up, pag tayo ay nag-iipon ng mga tamang kayamanan, right treasures on earth. Kaya kung minsan wala tayong kapayapaan, kasi himbis na tayo ay mag-treasure ng mga makalangit, diba, heavenly things, ay kung ano-ano ito nga tinitreasure natin sa puso natin, kung ano-ano pinaglalagay natin sa puso natin. Kaya kung minsan, mas maganda talaga, upo tayo, no? Meditate, tingnan natin, bakit nga ba ako ganito ang kaisipan ko? Ano ba yung kulang ko? Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung wala sa akin? Ano ba ang nangyayari sa paligid ko? And then, manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Examine ourselves. Ano ba yung mga iniipon natin? Ano ba yung alalahanan natin sa araw-araw? Kaya nga sabi ng Panginoon seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya may requirement yung peace, no? Mamuhay tayo ng may katwiran. Oo nga naman, pag gumagawa ka ng tama, may kapayapaan ka. Alam mo, sa isang buong araw, dami mong ginawa. Well, as long as nakasunod tayo sa ating Panginoon at namuhay tayo ng ayos, ayon sa pamamaraan ng Diyos, naku, pagdating ng hapon, ay, naku, iba ang kapayapaang madadama mo, kapatid. Sarap ng tulog mo sa buong araw. Kaya tayo mga tao, we worry a lot. Ang dami nating mga inaalala. Kaya paano ba ako magkakaroon, sister? Di ba, tanong natin Ang dami-dami kong mga alala, paano ba ako magkakaroon? O, yun nga. So, unang-una, store up treasures for yourselves in heaven. Yun ang ating pagsumikapan. Lahat ng mga makalangit na bagay, tuon natin yung ating kaisipan doon sa mga makalangit na bagay. Parang mahirap yata, no, sister, no? Kaya nga sabi ko, kailangan umupo, mag-meditate. Kasi masyado tayong busy, mga kapatid. Galaw dito, kaliwa, kanan. Upo naman minsan, upo na. Masyado nang napaka-stress ng buhay natin. Sit down muna. At pag-isipan natin yung galaw ng ating buhay. So, yun yung una. Basahin din natin yung Efeso 5:19 sa dito kasi, no. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at pagpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, kapag ito'y sinunod mo, ang laman ng kaisipan mo ay pawang mga himno, salmo na awitin, na spiritual, makalangit. So, may store sa iyong kaisipan, body, soul, and spirit, yung kabuuan ng banal na salita ng Diyos na nanggagaling sa Biblia, mga kapatid. Amen. So, ikalawa, do not be anxious. See, huwag ka naman masyadong ligalig. Seek first the kingdom of God. Kaya yan mga pinag-aaral natin, ilang linggo na Kasi mahalaga talaga ito, mga kapatid, di ba? Yung Matthew 6:25 to 32. You know, these verses, we have to acknowledge na ang Diyos, no, siya ang nagmamay-ari ng lahat. At siya He is in full control. And Jesus Christ is our great high priest, whom we can always call for help. Alam naman natin, yung mediator, siya ay namamagitan between sa tao at sa ating Panginoon. At walang ibang daan patungo sa ating Diyos Ama, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tingnan natin yung Psalm 121 verses 1 up to 2. Awit 121 verses 1 to 2. Doon sa mga burol ako'y napatingin. Saklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ayun, ang sinasabi diyan na Sister Remy. At sa 1 Timothy 2:5, no? Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Amen. Yan. Ayaw ni Lord na tayo po ay anxious. Kasi it makes us feel insecure. Kaya ang kanyang pagtawag sa atin, ang kanyang advice sa atin, fix your eyes on me, sabi na ating
Panginoon. At tingnan ninyo, yung mga makalangit na bagay, no, eternal, mga eternal na bagay. Kasi oo, yung mga nandirito sa lupa, importante din, kailangan natin, ngunit ang lahat na ito panandalian. Ang importante kasi is ituon natin yung ating mata sa ating Panginoon. Meron talagang mga iba't ibang situation. Ako, kanya-kanya ho tayong drama sa buhay, mga kapatid. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos, para magkaroon ka ng kapayapaan, ituon mo yung mata mo sa akin. Ituon mo yung lahat na yan, bigay mo sa akin yan. 1 Peter 5:7, di ba? Cast all your cares on Him because He cares for you. Yung Hebrews 12, verse 2, paalala po para sa ating lahat. Hebrews 12, verse 2. Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. Amen. Oo. Purihin ang ating Panginoon. You see, yung ikatlo, fill your minds with good things. Okay. Yan ang isa sa nagpapawala ng kapayapaan sa atin. Alam nyo, kung ano-ano ang laman ng isip. Diba? Kung ano-ano pinaglalagay natin. Kasabagay, niniwala naman ho ako sa inyo, hindi mapigilan no? Kapag kami mga sitwasyon, kung ano-ano agad na pumapasok sa ating kaisipan. Kaya nga napakaganda ng pag-aaral natin, tinuturuan tayo ng ating Diyos kung paano magkakaroon ng katahimikan yung ating kaisipan. Maraming mga tao, kapag kami difficulties, no? May mga drama sa buhay, ano usually ginagawa? Inom. Ay, bakit ko uminom? Marami akong problema Yung ba ang tamang paraan, di ba mga kapatid, naglalasing. Kung ano-ano mga pinaggagawa, kaya tuloy dumadami tuloy yung mga negative situation palalo sa buhay nila. Kasi kung ano-ano mga ginagawa, imbis na maalis tuloy yung mga hindi magaganda sa kaisipan nila, ang nangyayari, nadadagdagan pa yung kanilang mga difficulties, lalong nawawala yung kanilang kapayapaan. Kasi ang sabi nila, pag uminom ka, makakalimutan mo daw yung problema mo. Kasi nalasing matutulog ka na. Oo. Kasi Pero pagising mo, nandun pa rin. nandun pa rin yun na Mas nga lalo pang bibigat. O kaya nga mga kapatid, ikaw kung nakikinig ka at nag-aaral ka ngayon ng salita ng Diyos, pinag-aaral natin yung peace, pakibahagi naman sa mga maraming mga tao. Maski kung minsan sabihin mo na charismatic na uma-attend na Kapag dumating talaga yung minsan mabibigat na bahagi sa buhay, naku po Panginoon ko, nawawala talaga kung minsan yung kapayapaan May tanong pa, why God? Bakit naman God? Diba? Nagtatanong pa tayo mga kapatid. Kaya napakaganda nitong kapayapaan ito. Kaya kapag tayo ay nandirito na tayo sa kaharian ng ating Panginoon, ingatan natin itong kapayapaan na ito na hatid sa atin ng ating Panginoon. Diba? Alam nyo, yung ating mundo, naku po, punong-puno po ng mga bagay na nakakatakot. Kaya karamihan sa mga tao ngayon, takot Nasa panic mode. Nasa panic mode. Kaya maraming tao, walang peace. Hindi totoo yan, mga kapatid. Makipag-usap ka dyan sa kapitbahay mo, makipag-usap ka kung ganito, ano sasabihin sa'yo? Negative. Ano ibig sabihin? Wala siyang kapayapaan. Pero salamat sa Diyos, tayo na ngayon ay nandirito sa kaharian nating Panginoon. Oh yes, maraming negative situations, pero nariyan ang kapayapaan. Ibahagi natin sa maraming tao ang tungkol sa kapayapaan ng ating Panginoon. Yung paligid natin, nandyan yan hindi naman aalis yan pero we have to learn how to overcome. Kailangan matutunan natin paano natin i-handle yung mga situation nasa mundo tayo Ganito talaga ang takbuhan dito sa mundo. Kaya sabi ni Lord, this world, it will make you suffer. It has so many problems. But be of good cheer. Sabi niya, mag-enjoy kayo. Maging masaya kayo. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Sabi ng ating Panginoon, why? John 6:33, sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Lord, diba? Upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibuting ito. Ngunit, tibayan nyo yung inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yun yung keyword dito, pakikipag-isa sa Diyos. Oo, pakikipag-isa. Oo, lumapit tayo sa ating Panginoon. Wala ka namang malalapitang iba Tanging ang Panginoon lamang, mga kapatid. Kaya alam nyo, salamat sa Diyos. Tinawag na tayo ni Lord, nilinis tayo, pinatawad tayo, dinala tayo sa ganitong klase ng gawain. Oh yes, may negative situations pa rin tayo. Pero hindi na ganun ang ating pag-handle. Kadalasan nga kapag mayroong mga sitwasyon. Romans 8:28. Yan na agad ang sinasabi natin. Di payapa na tayo kaagad. Alam mo kapatid, alam niyo yung kabalisahan?
nakakapagod. Oo nga naman. Ay, nakakapagod. Maniwala. Alam ko, naintindihan mo ninyo ko. Pare-pare tayo. Kapag puno ng kabalisan, isip mo, oh my God. It makes you very, very tired. Ang dali mong mapagod, no? Napansin niyo ba yun? No, kapag ka punong-puno ng mga, kung alalahanin yung isip mo, di mo na alam, pagod ka, kahit upo ka na lang, nangina. Ano nangyari sa'yo? Wala lang, dami kong alalahanin. Pagod ako eh. No? Kaya, yan ang ginagawa ng Diyos. Pinalalakas tayo kapag ang kapayapaan na sa atin. Tumalakas tayo mga kapatid. Kaya nga, wholeness eh. At saka completeness. Kaya sabi ni Lord, Matthew 11:28. Come to me, all of you who are weary, who are carrying a heavy burden. He said, come to me and I'm going to give you the rest that you need. Wow, ang ganda. Come to me. Lapit tayo sa Diyos. Nag-iimbita ang Diyos. Di lumapit. At ano matatanggap? I will give you rest. Makakahanap ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Kaya sabi ni Lord, pasanin niyo yung aking pamatok. Makipag-isa kayo sa akin. Unite to me. Alamin niyo yung aking mga pamamaraan. Matutuklasan mo na ako ay banayad, I am gentle. At ako ay mapagpakumbaba. At madali akong pasayahin. Oo nga naman, madaling pasayahin ang puso ng Diyos. Sumunod lang tayo. Sasaya siya. At alam mangyari, ang sabi ni Lord, magiginhawahan ka. Kapag ikaw'y nakipag-isa sa akin para sa iyong kaluluwa, naku, gagaang ang kalooban mo, kapatid. Ang iyong panloob na pagkatao. Kaya lumapit tayo, nag-iimbita ang Diyos. Come to me, come to me. Sabi niya, come to me, come to me. All of you who are tired from carrying heavy loads. Okay. Talakayin natin, bakit mahalaga yung kapayapaan sa buhay natin? Okay, tingnan natin, John 14:27. John 14, ito ay isang promise of eternal peace to all believers in the midst of troubles. Amen. Rest in the peace of God. Basahin natin yung 1:14-27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen. Naku, kung ang Diyos ang nagsalita nito, Oo nga, paniwalaan natin. paniwalaan natin, mga kapatid. Huwag ka na mag-doubt. Mamuhay tayo sa kapayapaan ng ating Panginoon. Lalo na tayong mga nandirito na sa kaharian ng Diyos, so huwag niyong kalimutan. Well, talo, naniniwala ako kasi kung minsan talaga pagka mabigat ang suliranin mo, oo nga naman, talaga kung minsan nawawala yung iyong kapayapaan. Pero balik ulit kay Lord. Di ba? Sabi Lord, come to me, lapit kayong lahat dito. Di ba? Ano man ang kalagayan ninyo. Kung kayo man ay nasa valley ng inyong buhay, let's ask, come near to God. Kung tayo naman ay sa mountain, we are close to God. Dito pa. Kaya at all times, whatever is the situation, dito tayo sa panig ng ating Panginoon. Kaya ang gusto niya, deeply rooted tayo sa ating Panginoon eh. Kapag at yung kapayapaan na yan, alam niyo po, we can worship God freely. Malaya ka, no? Hindi, wala kang takot. Wala kang takot. Kasi kapag puno ka ng alalahanin, ang hirap din naman, bisa kapag marami kang situation sa buhay, ang hirap din magdasal eh, no? No, ang hirap. Minsan di mo na nga alam kung ano sasabihin mo, kaya papasok yung praying in tongues eh. Pray in tongues na lang tayo, hindi mo alam kung ano sasabihin mo sa ating Panginoon. Pero kung puno ka ng kapayapaan, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ganun ka na ng ganun eh. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. How wonderful are you, O God. Puro ka praise and worship eh. Magiging punong-puno ng papuri at pasasalamat ang iyong puso. Kaya yung mga soliran natin, bigay mo lahat kay Lord yan. Simple lang kay Lord yan. Kayang-kaya niya tayong tulungan. Kaya to sum it up, alam niyo, yung kapayapaan, we can control evil kapag tayo ay may kapayapaan, Tama, kapatid. oo. Yung kasamaan sa paligid, no? Makokontrol natin yan. Kapag may kapayapaan Oo, ka. oo. Oo. Kaya yung evils na yan, ang purpose kasi niyan, to damage us eh. To damage the society, to damage our country, to damage everything. Pero kapag may kapayapaan tayo, we can overcome evil. Laging may katapat na salita ng Diyos, no, sa bawat sitwasyon. Hindi nyo ba nakikita, mga kapatid, no? Basahin natin yung 1 Peter 5:10. Pagkatapos na yung magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag.
Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. Yung So, Philippians 4, oo. pakibasa mo. Philippians 4, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan na sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ano Yun ang keyword, pakikipag-isa kay Kristo, Jesus. So ano ba ibig sabihin ng Christ peace? Yung kapayapaan ni Kristo. Ito ay tumutukoy sa isang pag-asa at katiyakan na higit pa sa kung ano ang maaalok ng makasalanang mundo. Oo. Yung kapayapaan ng ating Panginoon, kasi sabi niya, it is my own peace, di ba? Sabi niya, alam niyo po, ito po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Kasi ang nagbibigay ng kapayapaan ay ang Panginoon. Sa Kanya nagmumula. And God is perfect. Kaya kung ano man ang bagay na nanggaling sa Kanya, ganap yan kapatid. Meron tayong pag-asa sa ating buhay. So ngayon, yung pag-asa na yan na nasa loob na natin, titiwala tayo sa ating Panginoon, meron tayong kapayapaan, we can worship God. Naksiyasamba. Kaya nga kapag kami kapayapaan tayo, praise the Lord palagi talaga na ang lalabas sa bibig mo eh. Ang iyong kaluluwa, alam niyo, magpupuri at magpupuri sa ating Panginoon. So who is the giver of peace? Talakayin natin. Sino ba nagbibigay ng kapayapaan? Ano ba yung karakteristik na bigay sa atin ng karakteristik na kapayapaang bigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo? Paano mo ba i-describe itong kapayapaang ito na bigay sa atin ni Lord? So unang-una, who is the giver of peace? Ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Oo, yun nga, binanggit niya nga kanina, no? Na siya ang magbibigay nito. Amen. Mm-mm. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay gumalaw sa ating puso, mga kapatid, no? Tandaan natin, at magsimulang manirahan ito sa loob natin, mga kapatid, na ang Diyos ang lumikha ng kapayapaang ito at ibinibigay niya sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa pamagitan ng banal na Espiritu na tutulong sa atin. Kaya ang kapatawaran na gawad ng ating Panginoon mula sa kanyang pagkamatay, pagkapako sa krus, ang kaligtasan natin ay ganap na, pati na ang ating makasalanan, napako na sa krus, at lahat ng ating kasalanan ay pinataw na sa ating Panginoon. Kaya binayaran niya lahat ito. Ang lahat ng bagay na ating nakamit mula sa unang ating mga magulang. Kaya napaka-importante na ang kapayapaan, kapatawaran ng ginagawa ng Diyos ay matanggap nating lubusan, mga kapatid. Kaya siya ang nagbibigay nito. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesukristo, yung kapayapaan na nasa akin, binibigay ko sa inyo. Mm-hmm. It is my own peace that I give to you. So, tandaan natin na napakahalaga niyang kapayapaan na yan. Importante yan. Kaya kapag nag-i-struggle tayo sa buhay natin, meron tayong panic, may anxiety, merong worry, merong fear. See, tandaan natin yun dyan, 14:27. Peace is what I live with you. Sabi ng Panginoon, it is my own peace that I give you. I do not give it as the world does. So do not be worried and upset. Do not be afraid. Sabi. Ikalawa, bakit tayo may peace? Anong karakteristik nitong peace na to na mula sa ating Panginoon? We have peace because Jesus saved us. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoon, meron na tayo ngayong kapayapaan. Kahanga-hangang kapayapaan ng ating Panginoon. Sumasa atin dahil tayo ngayon ay ligtas na. Napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Si Lord Jesus ang tumubos sa atin. Papakagandang biyaya, kahanga-hanga, wonderful peace na ibinigay sa atin na ating Panginoon. Ikatlo, ano yung karakteristik? Christ's peace passeth understanding. So meron tayong kapayapaan mula sa ating Panginoon. The wonderful peace of God. Hindi mo maunawaan. Dati, puno ka ng kagulumihan, ngunit kapag sumaiyo ang kapayapaan ng Diyos, ay biglang kumakalma ang iyong buong pagkatao. At hindi lang yun, may kasamang joy. Dito to, kaya yun yung kasunod na tatalakayin natin yung joy. Hatid dyan, righteousness, nagdadala ng kapayapaan, tapos nagdadala ng
kaligayahan. O nga naman, di ba, tahimik ang iyong pagkatao. Kompleto ka, ganap ka. E di, masaya ka pagkatapos to. Napapangiti ka. Now that leads you to worship God. Kaya mahalaga yung kapayapaan na yan sa ating buhay. Kaya sa buhay natin, manalangin tayo lagi kay Lord. Sabi natin, Lord, ano ba yung mga plano mo sa buhay? Let your will be done in my life. At mabibigyan natin ng kasiyahan ang puso ng ating Panginoon. Ika-4. We have peace because we are united with Christ. Yan ang importante, no? Kahangahangang at perpektong kapayapaan na nakaugnay kay Kristo. Kristo. Yan ang kailangan natin. Na siyang nagbibigay ng pagkakaisa at ating kaligtasan na matatamasa mula sa kanyang napakalawak na kahabagan, grasya at favor na binibigay sa atin araw-araw. Okay. Oo. 5. Ang ikalima, we have peace because Jesus lives in our hearts. Ayan, nandito na sa puso natin. Oo, yan ang importante. Si Lord Jesus. Kapag ang si Lord Jesus ay nasa atin ang puso, mararamdaman yun talagang Nararamdaman mo talaga. kapag yan ay permanente, permanente ko sinasabi mga kapatid, no? Sa lahat ng panahon, in all seasons, wala kang dapat, hindi ka dapat mabalisa. Sapagkat alam mo, nataglay-taglay mo sa buhay mo Nandito na sa puso. ang iyong Diyos na naglumikha sa iyo, nagpatawad sa iyo, at muling dadalin ka sa kanyang kaharian na nagpupugay at nagbibigay lugod sa kanya. Christ left a wonderful legacy. Yung kanyang inner peace. Yan ang bigay niya sa atin. A wonderful blessing, kapayapaan na ibinigay niya para po sa ating lahat. Kaya nga kailangan, importante makipag-isa tayo kay Kristo. I-share natin yan mga kapatid. Kapag ka mayroong mga taon lumalapit sa atin at nagbabahagi ng kanilang mga situation sa buhay, sabi, peace be with you. Let the peace of Christ be with you. Sumaiyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At hayaan mong maging permanent resident ng puso mo ang ating Panginoong Heso Kristo. Nandirito siya sa puso natin. Sumaiyo. Bahagi natin kapatid, ang dami kasing tao talaga no? Ang dami nilang situation sa buhay nila. Kaya yan po ay isa sa pinakadakilang biyaya na bigay sa atin ng Panginoon. And we have to remember na ang mundo, hindi magkakaroon ng kapayapaan kung wala si Kristo. Kaya pa isa-isa i-share natin si Lord sa mga tao, kahit kanino, na maabot natin. Hanggang sa maabot natin, bahagi natin itong kapayapaan na ito. Peace be with you, sabihin natin sa maraming tao. The world needs peace, so therefore the world needs Jesus Christ. There is no rest, there is no peace outside our Lord Jesus Christ, unless we are reconciled with God through our Lord Jesus Christ. You see, anong magaganap sa buhay natin? Kaya lumapit tayo sa ating Panginoon. Napakagandang pagkakataon na lalo na ngayon, no, napakagulo. Manood ka sa TV. Ako, puro negative ang kanilang mga sinishare ng mga news. Di ba? Makita mo, ano na ba nangyayari sa bansa natin? Ano na ba nangyayari sa gobyerno natin? Ano ba nangyayari doon sa ibang bansa? Ano nangyayari dito sa isang grupo na dito, isang grupo na doon? No, even churches. Nagkakaroon sila ng kaguluhan. Manalangin tayo mga kapatid na sumaatin palagi ang kapayapaan na mula sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga. Kaya pray tayo, may the Lord, may the God of peace be with you. And may the Lord Jesus Christ rest upon your hearts. Remain in the presence of our Lord Jesus Christ. At ang kanyang kahanga-hanga, the wonderful peace of God will be with us. Yung Ika-anim, no? Christ's Christ's peace peace. that we have is precious. Precious. And He purchased it with His blood, mga kapatid. Amen. Oo. Oo. Yan ang tunay na kapayapaan. Yung tunay na kapayapaan, wala naman sa circumstances yan eh. Di ba negative nga yung mga circumstances natin eh. Ang tunay na kapayapaan, galing sa ating Panginoon. Remember my dear people of God, napakabanal ho nitong kapayapaan na ito. Napaka-precious. Bakit? Namatay pa ang ating Panginoon eh. Oo nga eh. Naghirap pa eh. Di ba? May tanong nga eh, alin ba ang mas madaling gawin? Yung magpagaling ng may sakit o magpatawad sa kasalanan? Di ba?
Mahirap daw gawin yung magpatawad kasi kailangan mamatay pang ating Panginoon. At ang bunga nito, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya magulo ang buhay dahil sa hiwalay tayo sa presensya ng ating Panginoon. Panginoon. So it's a very, very costly peace, no? Kailangan pa maghirap, magdusa ang ating Panginoon. Kaya pangalagaan natin ngayon tayo, lalo ngayon tayo, nandito na tayo sa ganitong klase ng gawain, mga kapatid. Naku, huwag niyo iwawala yung kapayapaan na yan. Ha? Nasa atin ang lahat yan, mga kapatid. Kaya kung minsan talaga, mayroong mga situationers, pero i-remain intact mo yung kapayapaan. Doon ka palagi kumapit doon sa kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. After all, dito na tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Okay? The kingdom of God, you know what? Is peace. Ikapito, Christ's peace. That we have gives us inner strength and hope, no? Ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ay ito'y panloob na katahimikan at kapahingahan para sa ating kaluluwa. Kahit na sa gitna ng pinakamatinding pagsubok, of course, nariyan ang ating Panginoon. May mga pangyayari na hindi natin inasahan, pero kapag tayo nagtataglay ng kapayapaan na mula sa Diyos, at na nandito yan, tahimik lang tayo at mismo ang Diyos ay gagalaw para sa atin upang maging payapa at magbigay ng kalakasan at pag-aasa sa atin. Amen. Kawalo. Ang ikawalo, mga kapatid, Christ is always willing to give us peace. Yan ang gusto niya, mga kapatid, kasi ayaw niya ang mga tao na kanyang nilika ay laging malungkutin. May Anxious. dinadalang problema sa buhay. Parang hindi siya namatay para sa iyo, no? Kapag nakikita niya tayong malungkot, no? Kasi ang kaaway laging ini-impart sa atin. Anong makukuha mo diyan? Kailangan mo ng pera para maging masaya ka, di ba? Laging ganyan, katapat lagi ang pera, no? Kaya minsan kinukumpare mo yung kagandahan ng salapi sa kagandahan ng Diyos, pero ano mas mahalaga? Siyempre, yung the goodness of God compared to the temporary na makakamit mo dito, sapagkat wala naman, pagka namatay ka, hindi mo naman madadala lahat yan eh. No, mga kapatid. Ikasyam. Ang ikasyam, Christ's peace is a great blessing to those whose sins are forgiven. Yan ang Amen. napakahalaga, mga kapatid. Ito ay regalo ng ating Panginoon, itong kapayapaan na ito, mga tandaan natin. Ito ay hindi panandilian sa ating damdamin. Mandi ito isang kaloob ng Diyos na binibigay niya sa atin kung tatanggapin lang natin ng lubusan ang kanyang katwiran, kapayapaan at kagalakan na ibinibigay sa atin. Sabi nga sa Salmo 32 verses 1 to 2, mapalad ng taong pinatawad ng kasalanan at pinatawad din sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya naninlang. Yan, mga kapatid. Nasa 10, Christ's peace that we have begins and ends with Jesus. Yan. Siya ang nagsimula, siya rin ang magtatapos, mga Hanggang kapatid. katapusan. Hanggang katapusan. Kaya nga, ang mga salita ni Isaias tungkol sa nakapirming focus ng pananampalataya para patuloy natin na sa perpektong pananampalataya natin at ang perpektong kapayapaan na ang matatanggap natin. Si Jesus ang nagsimula at siya rin ang magtatapos, mga kapatid. Amen. Alam nyo, kapag tayo po ay nakaugnay sa ating Panginoon, hindi tayo magkukulang. Hindi tayo magkukulang. Meron. Always God provides for us at His most appointed time. We just have to trust God. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Kasi kung minsan nga, kaya tayo nagugulumihanan is parang nagda-doubt tayo. Dumadating sa point na nagda-doubt sa ating Panginoon. Hindi. Ang Diyos ay nagpo-provide po para sa ating lahat. Kaya yung Ephesians 3:20-21, ang sinasabi dito, Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. So glory to God. To Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout generations forever and ever. So narito, mga kapatid, talagang nandoon ang providence ng ating Panginoon. Kaya yung kapayapaan natin, kay Lord nagsimula. Bigay natin lahat ng ating mga alalahanin sa ating Panginoon. At siya din lahat po ang kikilos sa buhay natin. At saka yung 11,
You know? 11, Christ's peace enrich our soul. Yes, Yeah. pinagyayaman yung ating kaluluwa. Mm-mm. Ganoon mga kapatid. Pinagyayaman. So, ibig sabihin, kasi kapag ka, oo nga naman, pagka magulo ang buhay mo, no, parang ang may kakulangan. Pero kapag ka may kapayapaan ka na, kaya nga wholeness, completeness, ang meaning ng peace. Peace, oo. Okay. Number 12. The kingdom of God is peace. Ang kaharian ng Diyos ay kapayapaan, mga kapatid. Kapayapaan, oo. Maraming mga salita ng Diyos ang nauukol dito. Amen. Lalong-lalo na itong Roma 15:33. 14:17 na ating pinag-aaralan. At sa Roma 15:33, may God, our source of peace, be with all of you. Amen. Amen. And sa Romans 16:20, and God, our source of peace, will soon crush Satan under your feet. Ito pa. Yung ikalabing-3 mga kapatid. Oh, Christ's Christ's peace is the peace of the body of believers. Amen. Ito na ngayon tayo, the body of believers. Yung ating kapayapaan, yung tinatamasa nating kapayapaan, ay ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Mm-mm. Ginawad niya yun sa atin, sa lahat ngayon na naniniwala, nagtitiwala, sumusunod, the followers of our Lord Jesus Christ. Tayo ngayon na mga residents of the kingdom of God. Ito po ang gospel ngayon na dapat ibahagi natin sa maraming tao. Kapatid, peace is possible sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ngayon na nabubuhay sa kaharian ng Diyos, we are one in the body of Christ. We are now living in peace. May kapayapaan na tayo mga kapatid. We are united in the peace of God. So if that is so, let us live with peace with one another. So yun ang tinuturo ngayon sa atin. Romans 12 verse 18 and Hebrews 12 verse 14. Ngayon, meron namang mga iba nag-argue, ano ba yung peace na yan? Ano ba yung anxiety na yan? Ano ba yung pinag-uusapan na yan? Bakit ba nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan? May magandang explanation Unang-una, yung Matthew 6:25. Alam niyo, unang-una ang tanong ganito what is life? Ano ba itong buhay na to na ating ipinamumuhay? Yung Matthew 6:25 nasa saad. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? So what does it mean? Mahalaga ang buhay, kapatid. Mm-mm. Life is precious. Life is worth so much more than food and clothing. Imagine itong buhay na to. Ano ba yun? Gagamitin mo na lang worrying, thinking about negative things, ay hindi yata maganda, mga kapatid. So sinasabi sa atin ng ating pag-aaral, do not lose sight of the peace of God. Ang buhay natin, importante. Our life is so precious. Huwag natin sayangin sa mga iba't ibang mga negatibong bagay na sometimes you don't realize it, We are depreciating. We are doing it in our own life. Tayo ang gumagawa nito. Tayo rin ang gumagawa ng negative situation para po tayo manghina. Kaya tinuturoan tayo, what is life? Life is precious. Mahalaga po yung buhay natin. At kailangan po natin ngayon mga kapatid, yung buhay natin is not just for the physical. Very important po yung spiritual. Kaya salamat sa Diyos. Binibigyan tayo palagi ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang mga salita. Let's enjoy life. Let's enjoy the peace that God gives to us every day of our life. You see, purihin ang ating Panginoon. And then after all these things, di ba? Let us spend eternity with our God. Amen. Mm-hmm. So ikalawa, una yung what is life. Di ba? Mahalaga yung life. Pangalawa, ano ba yung value natin? Ano ba ang halaga natin? Nandito yan sa Matthew 6:26. Mateo 6:26, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit.
Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Oh, what does it mean? We are more valuable than the birds of the air. Bagamat inaalagaan din sila ng ating Panginoon, pinapakain din sila ng ating Panginoon, many people, they worry a lot. Lahat na lang pinoproblema nila. They pinoproblema yung mga material things. Iniisip na yung kakulangan nila sa buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, nako, you are very valuable. Mahigit pa kayo, sabi niya doon sa mga ibon. Kaya tingnan natin yung buhay natin. Let's comprehend what life is all about. Mahal tayo ng Diyos. We are so valuable in the eyes of God. God is in control. He is sovereign. He is sovereign over and above everything. Di ba mga kapatid? Valuable tayo sa mata ng ating Panginoon, sa puso ng ating Panginoon. Ngayon, ikatlo, kung tayo po ay magiging anxious, tayo po ay mag-worry, lahat ng bagay, in-worry natin. Meron talaga mga taong gano'n, maaaring sabihin nyo sa akin, Sister Remy, meron bang taong walang ginawa ko din? Ay, meron. Kaya sometimes, to the point na they don't realize this, they come to a point of depression in their life. Pag hindi ka nag-ingat, kapatid. Kaya nga binibigyan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon. So ano magaganap sa buhay natin kapag ikaw ay palaging anxious? Andito naman sa Matthew 6:27. Oo, konti na pagpapatuloy. Binasa natin yung Matthew 6:26. Ngayon, basahin natin sa Matthew 6:27. Sino sa inyo ang makakapaghaba ng kanyang buhay ng higit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Amen. Oo. Oo nga naman. May madadagdag ba sa buhay mo kapag nag-worry ka? That's why, you know what? Anxiety is fruitless, pointless, unhelpful, useless, mga kapatid. Kayo ikapat, ano ba yung worth natin? Kanina yung value, ano naman yung worth natin? Yung Matthew 6:28-30. 30 naman. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya? Amen. Nakita nyo pa kapatid, tayo po ay napaka-worthy sa puso ng ating Panginoon. Kinukumpare nga tayo sa mga bulaklak eh. So, kailangan po ang mata natin ay nakatuon sa mga bagay na eternal. Ikalima, Yung Jesus also gives on to us if they are like the naku, magiging Gentiles. katulad. Para ka daw Gentiles kapag ka lagi ka nag-worry. Sabi yung Matthew 6:31-32. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inuman o tubit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng Ama na nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. So sabi ng Panginoon, do not be like the Gentiles. Lagi nilang nag-worry doon sa kanilang kakainin at sa kanilang mga susuotin. Alam na ng Panginoon niya, yan yung ika-anim. The Father knows our need. Dan dyan sa verse Matthew 6:32. Alam na ng iyong Ama na nasa langit ang lahat ng inyong mga pangangailangan. So my dear people of God, take heart. See, receive the peace that God gives. You know, during the sanctification process, alam niyo po, ang hirap po na mapanatili natin yung ating kapatawaran, yung ating kalinisan. Mahirap makapagpatuloy sa isang buhay na may kabanalan na nagbibigay po sa atin ng isang maayos na buhay. The sanctification process ng buhay natin, alagaan natin kapatid. At ang isa sa mahalaga nito, nabigay sa atin ating Panginoon upang tayo makapagpatuloy sa isang maayos na sanctification process, yung kapayapaan. You seek the kingdom of God and His righteousness, and then andito tayo ngayon sa peace. Tanggapin natin ang kapayapaang bigay sa atin ng ating Panginoon. Gising tayong lahat, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Mga kapatid, manalangin tayo palagi. Huwag na natin tingnan yung mga negatibo. Meron talaga yan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos ay laging sumasa atin sapagkat si Jesus ay nasa atin. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Loving Father, salamat po. At kami ay may kapayapaan na hatid mo. Dahil sa iyong dakilang pag-ibig, kami ngayon ay mga anak mo. We are now your sons and daughters. And you have given us this perfect peace in our hearts. Thank you, Father.
Thank you, Lord Jesus. Thank you for your wonderful peace. Ang iyong kahanga-hanga, the wonderful peace, Lord, which you have given to us. And by the power of the Holy Spirit, this peace will reside in our hearts forever and ever. And I pray, Lord, that many people will also have peace in their hearts, that they may know the beautiful love that you have for each and every one of us. Thank you, Father, for all these wonderful blessings which you have given unto us. In Jesus' name, amen. Nandito naman po tayo. Batiin natin yung mga birthday. September 13, 2024. Happy birthday! Brother Ramil Barrera, Yes. Brother TJ Calderon, Brother Dennis Cuartero, Sister Charmaine Marso. Marso, And and Sister Shiara Sahol. Oo. Amen. Purihin ng Panginoon. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Enjoy your day. It's a beautiful day. God's love is with you. God's peace be with you always, now and forever. Have a great day. Happy birthday, everyone. Announcement. Announcement, mga kapatid, no? LSS. Life in the Spirit Seminar for Quezon City, Makati, Bulacan. Join po silang tatlo. Ito'y gaganapin sa September 14. Ay, bukas na pala ito, no? At Cramsis, Makati, starting at 8 a.m. So, lahat ng taga Makati, Quezon Bulacan, City, Bulacan. Bulacan ay makiayon sa panawagan ng ating pamunuan upang maganap ang Life in the Spirit Seminar. And of course, sa ating Family Affair, Grand Fellowship, Foundation Day, and album launching, October 26, 2024, starting at 2 p.m. until 6 p.m. at SM South Mall Event Center. 10 years old below with kiddie meal, 300. Bleaches with bento box with USB. USB. Yan USB, yung yes. yung kanta, yung mga kanta. Mga kalaman nito yung mga kanta, mga kapatid. It's worth 800. Tabled with managed buffet food. With USB din, 1,000 naman ang halaga nito, mga kapatid. Food na inclusive na po dito sa dinner. Kaya ang outfit natin para sa ating October 26 Family Affair is Smart Casual, mga kapatid. Amen. Repeat new song of the week, Jesus, Ikaw na nga talaga, composed by Brother Minister Jeff Borja. God bless everyone. Wala nang buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo ang
kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y naglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Second Timothy 2:2.